Oriental. Samantala mga kabombo, ang oras natin, meron po tayong 30 minuto makalipas ng alas 7 ng gabi. Sa ngayon po ay makakapanayang po muna natin mga kabombo at nasa atin pong linya sa oras po na ito si Sir Raymond de Vera Palatino, ang Secretary General po ng Bagong Alyansang Makabayan. Magandang gabi po sa inyo Sir Raymond. Pagbati po muna ninyo sa mga nakatutok po sa atin ngayong gabi. Maraming salamat at sa ating mga kabombo, sa mga nakikinig po sa Bombo Radio, sa Dagupan, sa Pangasinan at Central Luzon, Ilocos. Magandang araw po mga kababayan. Okay po. So eto, dako na po tayo agad, Sir Raymond, doon po sa ating pag-uusapan po ngayong gabi. At unang-una, hingan po muna natin kayo ng reaksyon sa Bagong Alyansang Makabayan regarding po dito sa patuloy po na parang araw-araw po may mga bago pong update tungkol nga po rito sa mga pag-iimbestiga sa mga maanumalyang flood control projects po, Sir Raymond. Talagang nakakagalit po araw-araw mga balita na lumalabas tungkol sa korupsyon. Akala natin tapos na ang problema ng korupsyon dahil nakakulong na si Napoles. Mm-mm. Inabolish na ang pork barrel. Pero malinaw po na nandyan pa rin ang pork barrel, mas malaki, mas masahol, at umabot na sa 1 trillion pesos itong mga pondo na sangkot sa maanumalyang transaksyon. Ang nakakagalit po dito, halos lahat ng ahensya ay sangkot. LGU, mga ahensya ng pamahalaan, Kongreso, Senado, Office of the Vice President, at ang Presidente na gumawa ng budget. Kaya ang tanong ng tao, hanggang saan tayo magtitiis? No? Hanggang kailan tayo magtitiis? Sobra na, tama na itong korupsyon sa ating bayan. At ang gusto natin may managot dito. Hindi lang simpleng expose pangalanan, dapat may maparusahan po. Kasi hindi ito pagnanakaw lang na sa pera ng bayan na walang consequences Ang pagnanakaw po na ginawa nila ay pagnanakaw sa pera na dapat inilaan sa eskwelahan, sa ospital, sa maayos na infrastruktura. Kaya po ang laban sa korupsyon ay laban po para sa mabuting pamamahala at para sa mas magandang kinabukasan. Okay po. At ito you've mentioned po, Sir Raymond, na nakakagalit nga lalo po at sangkot dito ang karamihan po ng mga halos ahensya po na bumubuo po sa ating gobyerno, sa ating pamahalaan. At tanong lang po natin, Sir Raymond, kung ano pong pananaw po ninyo naman dito po sa mga isinasagawang magkahiwalay na investigation. Una, sa House of Representatives o sa Kamara, sa committee po na nag-investigate po dito sa mga flood control projects. At the same time, yung investigation naman din po sa Senado na pinapangunahan po ng Senate Blue Ribbon Committee kung saan ay tungkol pa rin po ito sa flood control projects po, Sir Raymond. Ang unang reaksyon po natin, kakatwa ang kanilang ginagawa. Kasi malinaw na may conflict of interest. Yung mga politiko na nasa likod ng mga maanumalyang flood control projects ang nag-iimbestiga. Yung mga mambabatas na responsable sa mga insertion at pinalobong pork barrel na budget sa mga nakalipas na taon, sila ang galit na galit ngayon sa mga committee hearings. Marami sa mga mambabatas na pangalanan na may sangkot at ang kanilang pamilya sa mga maanumalyang transaksyon. Kaya nananawagan tayo para sa isang independent na investigasyon. Maaaring maging bahagi sila ng investigasyon na yon, pero hindi pwedeng iasa sa kanila. Kasi narinig na natin ito noon, nakita na natin po ito noon. Itong kay Napoles, hindi lahat ng nasangkot ay naparusahan. Hindi lahat ng mga corrupt na opisyal ay napanagot. Kaya po dapat hindi iasa sa Kongreso ang ganitong napakahalagang investigasyon. Ito dapat kasama tayong lahat, mga stakeholders, mamamayan,
ang ang best testimony po, pinakamainam na whistleblower ay ang mamamayan mismo. Yung mamamayan na apektado ng substandard ghost project na mga flood control project. Ang mamamayan na binabaha, ang mamamayan na ang haba ng pila sa mga ospital, sa mga ahensya ng pamahalaan. Yan po ang magandang marinig natin. Hindi yung palusot ng mga mambabatas at yung pamumulitika ng dalawang kongreso. Okay. So, dito sa nabanggit po ninyo, Sir Raymond, ano, na talagang hindi lang po kayo, maging kahit po iba po nga mga nakatutok po dito sa issue po ng flood control projects, at talagang hindi po agree na ang naunguna po sa investigation po ay ang House and at the same time sa Senado. Pero kung kayo po ang tatanungin, ano, Sir Raymond, sino po yung sa tingin po ninyo, kung hiwalay, ano, na investigating body yung mag-investigate po nito? Sino po yung pwedeng manguna or bumuo nitong investigating body po na ito, Sir Raymond? Sa tingin ko, kailangan magkaisa yung maraming stakeholders. Mm. No? Kabilang siyempre ang pamahalaan dyan, pero hindi dapat iasa lang sa mekanismo ng Kongreso. Maaaring sabihin ng iba, what about yung COA? Eh hindi ba in the first place, itong mga proyekto na ito ay naimbestigahan na ng COA noon? Mm. Dapat ang mga proyektong ito ay nasilip na ng napakarami nating ahensya. Pero wala, hindi nila nakita o hindi talaga pinansin. Ang binabanggit ko po ito kasi ang marami sa mga organisasyon na katrabaho ng bayan, mga NGO, mga church groups, pinahirapan ng mga prosecutor, ng iba't ibang ahensya dahil daw yung mga financial transaction, kahit maliit ang laman ng pera sa mga bangko, ay nagagamit daw sa money laundering. Mm. At kaya dapat isarado ang mga bangko, wag payagan na manatili ang operasyon. Samantalang ito pala lumalabas. Napakalaking pera nitong mga kontraktor, ang kailang mga pamilya, mga politiko, billions of pesos, trillions of pesos. Mm. Walang ginagawa ang pamahalaan. Kaya nagdududa tayo kung iaasa ba natin ito exclusively sa pamahalaan. Kaya yung mga stakeholders kailangan po magsama-sama. Ah, iniisip ko nga namin kung may Truth Commission for Human Rights, di ba? Baka Mm. maaaring may ganong tulad na mekanismo na kalahok ang iba't ibang institusyon, mga personalidad na pwedeng pangunahan ang investigasyon na ito. Pero Mm. yung ating tiwala po nasa mababang level na, no? Dahil talagang sinasarado lahat ng oportunidad para sa pananagutan. Kahit korte ay nahihirapan tayo makakuha ng desisyon na talagang magagamit para sa pananagutan. Mm. Sa inyo po, Sir Raymond, ano, sa Bagong Alyansang Makabayan, ano po yung mga hakbang po na ginagawa po ninyo rin sa ngayon, ano, para po eto ay magtuloy-tuloy po talaga at hindi mapunta lang ulit, ano, sa katulad po ng mga nagdaang mga issue ng mga anomalya sa ating gobyerno na nababaon po sa limot at wala naman po mga napapanagot po, sir. Una po, nanawagan tayo sa ating mga chapters nationwide Mm. na hanapin itong mga sinasabing flood control projects. Kasi di ba nilabas yung listahan Yes ng po. lahat ng flood control project. Hanapin nasaan, puntahan, pag-aralan, at magkaroon ng mga pulong sa mga pamayanan at makipagdialogo, panagutin ang mga opisyal hinggil sa mga proyektong ito kung hindi makita, kung hindi maayos ang pagkakagawa. So taong bayan mismo po ang gagawa ng paraan para silipin ang mga flood control projects na ito at hindi ko ano lang yung nilalabas ng Malacanang, no? Mm. Pangalawa, suriin yung budget, no? Paano ginastos yung budget? So active po tayo sa budget deliberation. Ilan sa mga miyembro natin kasama doon sa mekanismo para sa pagsilip ng budget, kalahok sa mga deliberasyon at sinisilip kung ano yung mga pondo na pinapasok
At meron tayong panawagan na talagang kung seryoso ang pamahalaan laban sa korupsyon, alisin lahat ng forma ng pork barrel. Huwag payagan ang mga insertion. Alisin yung confidential funds. Silipin ang confidential funds ng Pangulo. At Mm. meron po tayong inaayos na mga protesta. No, halimbawa, ngayong September po, budget deliberations, no? Merong schedule 'yan, magkakaso tayo ng protesta at may pinaghahandaan po tayo. Baka mainam na yung galit ng tao maipon natin. Baka pwedeng may isang araw na sama-sama tayong lalabas, magpapahayag ng ating galit. Yan po ang pinag-uusapan ng iba't ibang mga grupo at baka magkaroon po tayo ng announcement yan sa mga susunod na araw. Okey po. So ito po ano, speaking of do'n nga po ano, Sir Raymond, sa binabanggit po ninyo ano, yung, partisipasyon ng publiko po ano, para magkaroon po ng, talagang, pressure sa ating pong pamahalaan na, magkaroon po ng masusing imbestigasyon dito at meron po talagang mapanagot. Kasi malaki yung difference po ano sir kung, siguro ikukumpara natin noong kasagsagan po ng, pag-imbestiga before sa pork barrel kasi that time 'di pa po kasagsagan ano ng talagang kausuhan po ng social media. Unlike po sa ngayon, nakikita natin ano, yung engagement po ng mga kababayan po natin sa issue po dito sa maanumalyang mga flood control projects. Do you think, sir, ay gaano kalaking siguro tulong yun, yung public pressure sa magpapanagot po dito sa mga sangkot po sa mga flood control projects? Napakahalaga po ng engagement ng tao, yung Mm. pressure ng tao. Malaki po ang tulong ng media para ma-sustain yung coverage. Napakahalaga na marinig, makita yung protesta ng tao at pwedeng gamitin ang social media para i-document yung protesta ng tao. Hindi lang po sa protesta magagamit yan, para i-document yung korupsyon, i-document yung mga proyektong hindi maayos na pagkakagawa, ah, yung pagbunyag, no, doon sa mga maanumalyang transaksyon ng mga politiko. Tapos yung korupsyon, yung extravagant lifestyle, yung sobra-sobrang display ng kayamanan ng mga opisyal, samantalang sila ay inaasahan na maging simple. Nasa batas po yan. Mm. Nasa Code of Conduct, no? Modest lives, no? Simpleng pamumuhay bilang mga public officials. Hindi yung binabalandra ang kanilang yaman. Tapos hindi lang sila, pati yung mga favored contractors nila. No, yan po ang mahalaga sa social media para makita ng tao na hindi ito simpleng nagnakaw lang. Itong pera na ito dapat nagamit para sa pag-unlad ng bayan pero binulsa at hindi napakinabangan ng tao. Mm. Ngayon, meron ding kabilang mukha ang social media, no? Na sa tingin ko ay ah, puwedeng magamit para hindi magtuloy-tuloy yung clamor ng tao laban sa korupsyon. At yan yung bahain tayo sa social media ng napakaraming kung ano-anong impormasyon na Mm. ma-distract ang tao at mawala sa atensyon yung mga mahalagang usapin. Kaya yan O po ang isa pa nating hamon sa ating mga kababayan, huwag bitawan itong issue na ito. Maraming magiging distraction, pero huwag nating bitawan. Huwag tayong pumayag na makalimutan natin to dahil ito ay napatunayan nating nagpapalala sa kahirapan at pumapatay sa tao. No? Dahil dapat ang flood control nagliligtas ng buhay, pero ngayon ay nagiging dahilan pa kung bakit nasa panganib yung buhay ng napakaraming komunidad. Okey po. So, mag-a-agree kayo, din na Sir Raymond do'n po sa direktiba na magsagawa po ng lifestyle check ano, do'n sa lahat po ng opisyal ng mga ahensya na, ayun nga, like you've mentioned po kanina, lantaran po talaga 'no, yung, flaunting ng kanila pong mga kayamanan po, sir? Sa tingin natin eh, dapat nga hindi na pinapanawagan yung lifestyle check eh. Opo. Kasi nasa ah, batas, meron kang SALN, no? Statement of Assets, Liabilities Network ng mga politiko. Problema, hindi naman nilalabas yan. Pero yung gobyerno mismo, kaya namang makita yan eh. Kaya nilang ikumpara ang nasa loob ng SALN at saka yung kanilang mga tax submission, no? Yung mga ari-arian ng mga politiko. At
Ngayon, naglabas tayo ng pahayag kanina, sinasabi natin ang una dapat mag-undergo ng lifestyle check ang first Mm. family. Si Marcos mismo. Hindi pwedeng ipapanawagan na yan pero sila exempted. Diyan lalabas. Talagang ironic na yung first family led by President Marcos mananawagan ng lifestyle check o kaya galit sa korupsyon. Pero sino ba ang nagpa-normalize ng large-scale corruption, plunder of our wealth? Hindi ba nangyari po yan during martial law? At yung issue ng ill-gotten wealth hindi pa po natatapos. Mm. No? Kaya yan po ang ating reaction dyan. Yes po. And speaking of President Marcos po, no, Sir Raymond, satisfied po ba kayo or medyo nakukulangan pa po dun po sa effort po sa ngayon na ipinapakita po ng Pangulo sa pag-iimbestiga po ano, dito po sa mga maanomalyang flood control projects? Na yung unang initiative nga niya, yung website po na sumbong sa Pangulo, and sumunod yung personal na pagbisita po sa mga lugar na may mga flood control projects po na personal niyang nadiskubre na meron po mga ghost projects or yung matinawag nga niya pong guni-guning mga proyekto. Ang sabi nga natin dyan, nagpopostura siyang galit sa korupsyon, pero kailangan nating ipaalala, sino ba ang nag-draft ng budget? Sino ang pumirma ng budget law? At ang kanyang pamahalaan ay may supervision, may control sa rollout ng mga programang ito. Kaya duda tayo sa kanyang sinasabing laban sa korupsyon. Hindi rin po ito bago na yung presidente mismo naglalabas ng mga ebidensya. Sino po ba naglabas ng Hilogar CCD noon? Hindi ba Malacanang din? Sino yung naglabas ng Napoles list? Malacanang din. At ngayon nga, meron kang ginagawa sa Malacanang na nilabas yung listahan ng mga contractors. Ang nais silang mangyari dito ay yung naratibo ay kontrolin nila. At wag nating silipin yung iba pang mga proyekto na maaaring ituro kung ano yung kanilang pananagutan. Kaya hindi dapat tayo magkasya kung ano lang pinapakita ng Malacanang. Kailangan silipin natin lahat. Pag-aralan lahat ng sangkot, including kung ano yung papel ng pamahalaan, ano yung tinatago ni Bongbong Marcos Jr., ano yung ayaw niya makita natin, at ano yung dapat nating habulin. Okay po. So ito, panghuli po, Sir Raymond, ano, gaano po kayo ka-confident at this point na meron po talagang tuluyang mapapanagot? At hindi lang basta mapapanagot po talaga lahat kasi marami po mga nangangamba na baka yung mga district engineers, mga contractors lang, pero yung mga sangkot naman po dito na sinasabing ang mga funders or allegedly sinasabing mga politiko ay hindi po mapanagot po, sir. Yan po ang ating kinakabahala. Baka ang masampulan, ang maging sacrificial lamb dito, ang scapegoat, yung mga maliliit lang na mga opisyal at saka mga contractors, pero hindi yung mga political dynasties, hindi yung mga powerful na politicians. Hindi ba sa nakaraang Napoles scam, sino bang mga nakulong? Yung mga tauhan lang ng mga politiko at saka si Napoles. Pero napakaraming pork barrel operators noon. Hindi po ba? Kaya baka maging selective po ang hustisya dito at pananagutan. Yan po ang ayaw nating mangyari. Okay po. So bale, panghuli po, Sir Raymond, baka may mga dagdag pa po kayong mga paalala o reminder sa mga kababayan po natin mula po sa inyo sa Bagong Alyansa Makabayan po. Go ahead po, sir. Una po, maraming salamat sa pagkakataong magsalita ulit sa inyong programa. Ang laban po sa korupsyon ay kailangan nating ituloy at ang issue ay dapat nating pagtulungan dahil ito ay issue na ginagamit para panatilihin ang kahirapan sa ating bayan. Ang usapin ng korupsyon ay usapin para sa mas mabuting pamamahala at pananagutan. Kaya magkaisa tayo, bantayan natin ang budget deliberation at higit sa lahat tayo mismo ang magbunyag ng mga anomalya sa pamahalaan, tayo mismo mag-investigate ng mga substandard project at tiyakin natin mapanagot ang lahat ng sangkot sa korupsyon. Ayun po, maraming salamat, Sir Raymond, sa oras po ninyo at magandang gabi po sa inyo, sir. Maraming salamat po. Magandang gabi po.